Welcome po sa ating 7 minutes prayer devotion. Ang ating pong teksto na gagamitin ay sa Hebrew 9:27. Nang sabi po rito na kabisado natin, as it is appointed unto men once to die, but after this, judgment. Tayo po manalangin. Ang naming Diyos sa lubang makapangyarihan, salamat po sa pribileyo na kayo po magkaroon ng devotion sa araw na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming tatalakayin. Ito po ang aming samang dalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, ang ating pong tatalakayin ay bibigyan natin ng pamagat na are you ready? Ikaw ba ay handa na umarap sa katawagan ng ating Panginoon? Well, kalimitan po sa atin, sa buhay natin, may mga hindi natin ginagawa dahil malayo pa, matagal pa, hindi naman kinakailangan, o ano-ano pang mga kadailanan. At minsan, yan ay tinatawag sa Espanyol na manana habit, which is yun daw ang namana natin sa mga Espanyol. Pero kapag malapit na at oras na, ay nagmamadali na tayo, hindi na natutulog, hindi na kumakain. Pero ang resulta, huli pa rin. Sabi ng kasabihan, huli man daw at magaling, ay huli pa rin. Kaya ang tawag dyan ay adrenaline rush. Na pagkaganahin mo yung adrenaline mo para makop up mo yung mga kailangan na matapos. So, kalimitan, ganito ang attitude natin at para bang habit forming na ito. Ngayon, ano ba ang mga dapat ihanda lalo sa ating buhay? Sa ating buhay bilang tao, ay meron tayong dapat ihanda. Unang-una, okay, kinabukasan. Bakit? Sabi ng Ecclesiastes, to everything there is a season. And a time to every purpose under heaven. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Panahon na ikaw ay mag-aaral, panahon na ikaw ay mag-asawa, at kung ano pa. Kaya kung ikaw ay kabataan, hindi dapat inihanda mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-aaral na lang muna. Huwag mo lang mag-boyfriend o mag-girlfriend. Kung ikaw naman ay tapos na, paggandaan mo ang pagpapamilya. Hindi basta kumutapos ka na, ganun na kagad. Isa sa magandang muto natin ay napaghandaan ang mga bagay-bagay para walang hit and miss. Ngayon, pangalawa, ano ba ang dapat nating paghandaan? Well, kung ikaw ay mag-aasawa na at magpapamilya, tandaan mo na hindi madali ang mabuhay. Madali ang maging tao, pero ang magpakatao ay medyo mahirap. Sa panahon ngayon, mahirap na rin ang pag-maintain ng isang pamilya. Bakit? Ang pangalawa natin dapat pagandaan, yung taghirap. Dadan at dadan tayo sa taghirap. Ngayon, mayroong prinsipyo sa Biblia na dapat nating tularan. Yun yung mga langgam. Proverbs 30:25, na yung mga langgam ay mga nilalang ng Diyos na hindi sila malakas, maliit lang. Pero pinaghahandaan ang taghirap ng buhay. Kaya sila ay nag-iimbak o nag-iipon sa panahon ng tag-init. Sana ganun din tayo. Paghandaan natin ang panahon ng taghirap. Sa Ethiopia, merong isang picture na nalathala. At ito ay nagkaroon ng award, ng napaka-highest na award sa New York. At yung nakakuha niya, nung matapos na matanggap niya yung award, pinag-interview siya. Kasi ang picture po ay yung isang batang babae ay madali nang mamatay at sa likuran niya ay mayroong vulture. Alam naman natin yung vulture ay kumakain niya ng mga patay na hayop, patay na tao. Yan. So para bang hinihintay lang ng vulture na mamatay yung batang babae. Kaya ang tanong sa kanya, nung mapicturan mo, anong ginawa mo? Tinulungan mo ba yung bata? Sabi niya, hindi. Pinicturan ko lang. Tapos umalis na ako.
Ngayon, kinonsensya siya ng mga buzzer. Sabi nga, ganun ka? Inisip mo lang yung para sa'yo, pero yung para sa bata, hindi mo lang naisipan na tulungan siya. Ngayon, after na matanggap niya yung award niya sa New York, after 3 months ay nagpakamatay ang photographer na ito. Bakit? Nakonsensya siya doon sa dapat niyang ginawa na hindi niya ginawa. Tandaan natin, sabi ng Biblia, sa kanya nakakalam ng tama, subalit hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan. Okay, ano pa po ang dapat natin paghandaan? Yung pagtanda. Lahat ng tao ay tatanda. Pero dapat tanda natin na pag tumanda ka, siguraduhin mo na may tinandaan ka. Dahil may mga matatanda na hindi nakapag-ipon, tanda natin ang isang matanda na walang ipon, hindi maganda ang tingin sa kanila. May advice nga dyan sa Ecclesiastes, di ba? Na pag-isipan mo habang malakas ka pa, medyo mag-ipon ka. Dahil sa pagtanda mo, kailangan mo yun. Pang-apat, ito ang medyo dapat nating pinaghahandaan, yung kamatayan. Dahil sabi doon sa verse natin, it is appointed unto man. Hindi tayo nag-appoint ng ating kamatayan o ating Diyos. Kaya lang tanong, nakahanda ka na ba? Na kung kunin ka, ano ang dapat mong ihanda? Una-una, paghandaan mo yung kabaong. Meron ka na bang kabaong sa St. Peter o whatever? Kung wala pa, pag-isipan mo yon. Pangalawa, na dapat mong ihanda yung kaluluwa mo. Ikaw ba ay patungong impyerno, patungong langit? Ang sabi ng Biblia, ang may Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang walang Kristo na tinanggap sa puso niya ay hindi mapupunta sa buhay na walang hanggan doon sa langit. So ang tanong, ikaw ba handa na? Yung kaluluwa mo ba ay handa na? So pag-isipan mo ang mga bagay na dapat mong paghandaan. Kasi ang paalala ng Biblia, what does it profit a man to gain the whole world and yet forfeit his soul? So maraming salamat po and God bless us all.